serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong anyayahan na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 2023 Handa Pilipinas Visayas Leg Opening Ceremony, isang taunang pagtatanghal ng mga inobasyon sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM sa Summit Hotel, Tacloban City ngayong Miyerkules, Nobyembre 8. Ang kaganapan ay may temang Super Typhoon Yolanda Remembered, Understanding Risks and Preventing Future Disasters. Matutunghayan sa Handa Pilipinas Visayas Leg ang mga aral na iniwan ng Super Typhoon Yolanda kasabay ng pagkilala sa mga institusyon na nakatulong sa mabilis na pagbangon ng Rehiyon 8 gamit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay sa naturang kaganapan. Today we launched the Visayas leg of Handa Pilipinas to showcase the various disaster risk reduction and management initiatives of the government. This is done in collaboration with many stakeholders and partners since Super Typhoon Yolanda struck the country. And beyond that, also I see some technologies that have been developed during the COVID pandemic that hit the whole world in the recent years. But putting our experience at the heart of this event reminds us of the calamity that brought unimaginable destruction to the Visayas, to the Philippines. It serves as a poignant reminder of the power of nature and our vulnerability to that power. More importantly, it underscores the importance of disaster risk reduction and management in the Philippines. The Filipino spirit is incredible. It has been demonstrated during and in the aftermath of Yolanda and of COVID. Our ability to come together, to support one another, to rebuild during such adversity is always an inspiration. We therefore owe it to ourselves and to the future to learn from this experience and make sure that such devastation will be mitigated or somehow prevented, because we are now better prepared and we are now better adapted to the vagaries of very severe weather events. The government remains committed to advancing our country's disaster resilience
And of course, we must recognize the role of the Department of Science and Technology in this undertaking. The DOST has been instrumental in developing cutting-edge technologies for disaster risk prevention, the mitigation, preparedness, response, and recovery. I am confident that the technologies featured in this event, such as the mobile command post, the triaging trailer tent, the collapsible toilet bowl, upgraded emergency disinfection system, fire blankets, unsinkable portaboat, and water ambulance, amongst others, will be of great help during relief and rescue operations. The emergency food reserve as well, as the complementary food and food products are also good additions to our survival kits during calamities. So let us also remember that collaboration amongst governments, agencies, local governments, and the private sector and communities is the key to effective and successful disaster risk reduction and management. I was just having a quick discussion with Secretary Solidum, and that we were talking about this is the product of some very important research and development. And however, as the mayor has pointed out and the governor has pointed out, first of all, we wish we had all of this 10 years ago when after Yolanda struck. But now we have them here. And kung titignan natin ang mga teknolohiya na dala ng DOST ngayon na develop ng ating mga scientifico, ay talagang bagay na bagay para sa LGU. They are in a small scale, and they are directed for up to I can see some of this hanggang barangay health kit, pwede yan ipasok. Kaya sa akin, ang sinasabi ko kay Secretary Solidum, ay sinasabi ko sa kanya, dapat magpatulong tayo sa private sector dahil madali namang ipaliwanag na may ready market ang LGU, may ready market ang lahat ng mga produktong ito para sa ating mga LGU. Kaya kailangan pagpatuloy natin ang pagdevelop, hindi na yung teknolohiya, kung hindi ang pagpababa ng presyo ng ating mga produkto at pagparami para maging available sa lahat ng ating mga LGU para naman magamit pantulong sa tao kapag may pangangailangan. So, I implore everyone to maximize the use of these technologies to fast-track the widespread adoption and commercialization. Let us also promote public awareness so that every citizen becomes more proactive, better informed, better equipped in times of an emergency. Let us ensure that science and innovation continues to guide us in our endeavors. These are crucial to addressing the challenges in disaster risk reduction and staying ahead of the curve in disaster management. The world is rapidly changing. It is imperative that our ways and our strategies adapt and improve as well. So, my fellow Filipinos, let us remember the lessons of the past, not with despair, but with the determination to learn and to change for the better, to be better prepared, to be better able to help our people. Let us unite and channel all our energies into building a safer, stronger, more resilient Philippines for ourselves and for future generations. Sa bagong Pilipinas na ating isinusulong, ang bawat Pilipino ay laging handa sa pagharap sa mga hamon ng buhay at sa pagtulong sa iba pang mga nangangailangan. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Congratulations dito sa ating magandang naging teknolohiya na ibibigay sa ating mga LG. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dumalo si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa isang misa para sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City Convention Center sa Tacloban City nitong Miyerkules, Nobyembre 8. Ito ay bilang pagunita sa 10 taong anibersaryo ng pananalasa ng bagyo sa naturang lungsod. Sa nasabing kaganapan, ibinigay ng Pangulo ang Certificates of Award sa 9 na pabahay beneficiaries na bahagi ng 3,000 beneficiaryo ng Yolanda Permanent Housing Sites ng National Housing Authority o NHA.
Day. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. The Excellencies and other members of the diplomatic corps who are here representing the countries who came to our aid in the depths of our difficulties after Yolanda. I know that everyone here had a part to play in the recovery, but we cannot overstate the importance of the efforts of the different countries who came to the Philippines to assist, the NGOs, the international NGOs, the local NGOs that came and helped with the rebuilding and the rehabilitation and the recovery. I remember very well how we were at a complete loss in the days following Yolanda. Where do we get relief goods? How do we bring them? How do we transport them to the people that are in need? I remember when I first arrived in Tacloban, there were 3 vehicles in the whole of Leyte that were still functioning. And these were the people who came, the NGOs, the different countries, even the private corporations who came. And they helped us in every way that they could, in both the relief, both in the rescue, and even in the rehabilitation and the rebuilding of Tacloban. And for that, they would come and they would bring all that we needed. They would bring relief goods, they would bring water, they would bring water purifiers, they would bring fuel, they would bring transportation. And we could not have survived without that. And so it is impossible to overstate how important it is to us what you did for us after Yolanda and in the years subsequent to Yolanda, where you never left us. You stayed with us and stayed with us for years until you could see that we had recovered. And for that, we owe you a depth of gratitude that we will never be able to repay. Also here is, we will introduce our now DNR Secretary, who was then with the Manila Observatory. Nauna po siya. They were the first to forecast how strong Yolanda was going to become. And we could not believe the figures that she was saying, that umabot ng 370-kilometer gusts. And up to now, we have not seen that kind of weather anywhere around the world. And that is why we have now recognized that this was the onset of the worst effects of climate change. Andito rin ngayon, Senator Francis Tolentino, kailangan po natin batiin dahil MMDA siya. Metro Manila Development Authority, napakalayo po. He was far away. But the first heavy equipment that arrived in Tacloban was the MMDA heavy equipment. Nanguna pa sila sa lahat ng ibang government agencies. Kaya't karapat-dapat na nandito siya. Nakasama natin na tumutulong dito. Andito rin si then Secretary Mark Villar na pinagpatuloy nung panahon ng nakaraang administrasyon, nung siyang Secretary ng Department of Public Works, ay siya ay nagpatuloy ng reconstruction at ginawa niyang prioridad. Kaya't kami na tiga rito ay muling nagpapasalamat sa inyo. And of course, ang ating Housing Secretary na naging kasama, nandito rin si Job Bentay ng NHA, lahat sila ay tumutulong para pagandahin dahil yung unang ginawang reconstruction ng mga bahay ay hindi pumasa kay Mayor Alfred. At sabi niya, hindi po pwedeng tirahan ito. Kaya't binalikan po natin. We went back and we made sure that the facilities that were being created are now suitable for the families that lost their homes. And that is why they continue the recovery, the rehabilitation, the rebuilding still continues. Nandito rin po ang ating
Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos, dahil alam nyo, yung pinaghirapan po natin, the suffering that we went through during Yolanda will not go to naught because we have shown the rest of the country and the rest of the world what needs to be done. The suffering that we went through is now a bellwether of what the world needs to face when we talk about climate change. Kaya po, ito po ang naging naranasan natin dito sa Western Visayas, hindi lamang po Tacloban, hindi lamang Leyte, pati Samar Island, ay malakas ang tama hanggang Ormoc. Tinamaan ng Yolanda. Lahat yan, kahirapan na dinaanan natin, marami tayong naituro sa buong Pilipinas at sa buong mundo para kaya natin harapin ang mga nagiging problema dahil nga sa ating climate change. At nung panahon na yon, si Speaker Romualdez ay majority floor leader pa lang, hindi pa siya speaker noon. At nandito kami, ako naiwan dito, senador ko noon, naiwan ako dito sa Tacloban, doon ako nakakamping doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila para lahat ng pangangailangan namin dito sa Tacloban, lahat ng pangangailangan dito hanggang Giwan, hanggang lahat ng Samar, lalong-lalo na sa pag-release ng mga emergency funds, sa kanya ko pinapasa. At yun naman ang kanyang linalakad, kaya narelisan tayo kaagad ng 130 billion na binigay. Yun ang unang pumasok na pondo para makapagbigay tayo. Tapos nandyan po yung ating mga tumulong at nung medyo nasalba na natin lahat ng mga survivor at nakuha na natin, ay nandyan naman po yung ibang NGO nagsimula ng Cash for Work program para naman linisin na ang mga gusali, linisin na ang mga nagkalat. At ito po ay lahat ng ating mga kaibigan ay hindi na natin sinasabing kaibigan na lang, kung hindi ito po ay ating mga naging kapatid na dahil sa lalim ng pinagsamahan natin at hindi po tayo iniwanan hanggang nakita nila tapos na ang trabaho nila dito sa atin, sa Western Visayas, sa Tacloban, sa Leyte. 10 years have gone by, and yet the memory of this tragedy remains indelible in our hearts and in our thoughts. The devastation we suffered included over 6,000 lives lost, over 28,000 injured, over 1,000 missing, and over 3 million families affected. And to this day, we still do not know the true scope of our loss. Because we grieve and we mourn those of our dead. But we must always keep a special place in our hearts for those who we lost, who are uncounted, who are unrecorded. So that up to now, we say 6,000 casualties. We do not know that for sure. We are certain that there were more, but for whatever reason, their deaths have not been recorded. So even if that is the case, let them not be unremembered. So when we grieve and when we mourn for our dead, keep a special place in your heart for those who have not been known to have gone. But we know in our hearts, we know the loss that we feel. Let us always pray for them. To the survivors who continue to move forward, we salute your indomitable spirit and character. As we commemorate this 10th year of Yolanda, let us continue to offer our prayers for our dearly departed, even as we find our own path towards peace, towards healing, towards recovery. And who could ever forget the extraordinary outpouring of love, of help, and compassion that came from all over the country and from all over the world. The aid that came from all directions, the volunteerism, the heroism
that overflowed in the affected areas, specifically in the rehabilitation of Tacloban. Indeed, what we saw back then was the spirit of Bayanihan in its truest form, moving without prompting, without hindrance, and without ceasing. And much to our surprise, we saw that Filipino Bayanihan spirit coming from our friends from all other lands. So to all the national leaders, all the local leaders, then and now, the private sector, the international, local organizations, volunteers, donors, accept our eternal gratitude. But the work is not done. The work is not done. There are still many who continue to await our assistance. So we have engaged the Department of Human Settlements and Urban Development and the National Housing Authority to accelerate the provision of housing units and land titles to our beneficiaries. And I also urge the Yolanda response clusters to work closely with concerned local governments to address the lingering issues of the different affected communities. Let us continue to work hard so that we can provide them with the tools and the resources to rebuild their lives. At this point, let me, of course, acknowledge the local government of Tacloban City for rising above this challenge and working hard to strengthen the locality's disaster resiliency. Ang inyong mayor po ay he has become now the poster boy of climate resilience not only in the Philippines but around the world. Kapag meron silang hinahanap na sino ang expert tungkol sa mga nagiging problema na dinudulot ng climate change, si Mayor Alfred Romualdez po ang hinahanap kung saan-saan. Kaya't nakilala na ang Tacloban sa inyong tibay, sa inyong tapang, sa inyong galing, sa inyong sipag at sa inyong pagmamahal. I recognize that your disaster risk reduction and the management efforts to the creation of contingency, public service, and the disaster response plan, both at the barangay and city levels, are now in place. Your endeavors to establish emergency evacuation SOPs and emergency response teams are noteworthy and serve as examples for other local governments around the country. Equally important is your collective action to protect and rehabilitate your communities through reforestation, river embankment and stabilization, and other environmental conservation programs. It is also crucial to be reminded that climate change will keep exacerbating the impact of natural disasters. As I said, we must make climate change a vital component of our national policies. We must make sure that we apply our knowledge on climate change to every plan, to every decision and initiative, so we can build stronger and more resilient communities. Be assured that the government is always striving to ensure that such tragedies of this magnitude will be avoided and will be adapted to. We continue to build disaster-resilient evacuation centers and emergency operation centers. We are also putting into place more centralized and efficient early warning systems, incident command systems, and disaster response strategies. The development and deployment of new technologies, such as GeoRisk-PH and PlanSmart, along with the continuous conduct of information and education campaigns, simulation drills are also aimed to save lives. I therefore call on our citizens to partner with us in bolstering our country's disaster preparedness, recovery, and resiliency so that we can overcome whatever storms we will face. It is an opportunity to become stronger, wiser, and better as we a people and we as a country. So we mark the 10th year of Typhoon Yolanda. Let us also celebrate the unparalleled spirit of the Waray and of the Filipino. Let us take pride
in the fact that we triumphed over this calamity through our innate bayanihan, which inspired people all over the world. Let us envision, let us dream, let us work towards building a better nation, isang bagong Pilipinas, in honor of those who have passed on and for the benefit of our future generations. Thank you and good morning. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit sa San Francisco, California. Ang summit ay sasagawa mula Nobyembre 15 hanggang Nobyembre 17 at magiging kulminasyon ng isang taong chairmanship ng Amerika ngayong taon. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose, mahalaga ang partisipasyon ni Pangulong Marcos sa APEC Summit para sa Pilipinas dahil nagsisilbi itong primary forum para sa mga opisyal na pakikipag-ugnayan sa iba pang bansa sa Asia-Pacific region. Anya, miyembro ng APEC ang 11 sa top 15 trading partners ng Pilipinas. As we all know, the Philippines is a founding member of APEC in 1989. APEC is important to the Philippines because it is the primary forum for our engagement with the other economies in the Asia-Pacific region. Si Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isusulong ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga interes ng Pilipinas sa pagdalo sa 30th APEC Leaders Meeting sa San Francisco, California sa USA. Kabilang sa isusulong ng Pangulo ang patas, matatag at abot-kayang transition financing, mas malalim na kooperasyon, digitalization and innovation at food security cooperation. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose, itong mga interes na ito ang titiyak para sa magandang kinabukasan ng bawat Pilipino. Key to this economic transformation is ensuring a sustainable future for every Filipino to have a matatag, maginhawa at panatag na buhay. This reflects the importance of cooperation and of our involvement in the APEC agenda to pursue our economic interests. Si Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kaligtasan at kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFWs at enerhiya sa oras na tumaas ang tensyon sa gyera ng Israel at Hamas. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, naghahanda na ito sa mga posibilidad na mangyari ngayong kasagsagan pa ng gulo sa Israel at Gaza. But in the event that it escalates, again, very clear tayo sa priorities natin. Number one is to make sure that our OFWs there are safe, that we can bring them back safely. And then number two, kaya pinag-uusapan na rin, kailangan natin ng mga energy conservation measures, beginning with those in government. Samantala, sinabi ni Edilion na sa ganitong paraan, hindi mararamdaman ng bansa ang malaking epekto ng kaguluhan sa Israel at Gaza. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Department of Agriculture o DA na paigtingin ng suporta sa mga lalawigan na apektado ng El Nino phenomenon. Ito ay para lumakas ang produksyon ng pagkain at matupad ng Administrasyong Marcos ang pangakong tulong sa mga lubos na nangangailangan. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 4.7% mula sa 6.1% ang inflation rate nitong Oktubre dahilan
buwan para umabot sa 6.4% ang year-to-date inflation. Ayon kay National Economic and Development Undersecretary Rosemary Edelion, kahit bumaba ang inflation, kailangan pa ring subaybayan ang presyo ng mga pagkain, transportasyon, enerhiya, mga di inaasahang kaganapan at El Nino. That was actually the instruction of the President to make sure that we target the production support to these provinces. At the same time, it is important to ensure that the most vulnerable sectors of the society are protected and provided assistance, especially while food prices remain high amid the expected El Nino. Si NEDA Undersecretary Rosemary Edelion. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Relasyon ng Pilipinas at France nananatiling matibay. Ayon kay French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, handang suportahan ng France ang Pilipinas sa kahandaan nito sa iba't ibang sektor kasama na ang posisyon sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Muli inihayag ng bansang France ang kahandaan nitong suportahan ng Pilipinas sa iba't ibang sektor kasama na ang posisyon sa West Philippine Sea. Kasunod dito ng courtesy call ni French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle kay Speaker Martin Romualdez. Bilang pagkilala sa malalim na bilateral relations ng dalawang bansa, inihayag ni Romualdez ang pagnanais ng Pilipinas na magkaroon ng kolaborasyon sa iba't ibang aspeto ang dalawang bansa. Patunayan na isa niya nilang aralin ang proseso ng French Parliament. Sa panig naman ni Ambassador Fontanelle, sinabi nito na nakahandang sumuporta ang France para maging self-reliant ang Pilipinas sa agrikultura, enerhiya, defense and security, pati na sa proteksyon ng ating biodiversity at pagtugon sa climate change. Suportado rin anya ng France ang Pilipinas sa posisyon nito sa West Philippine Sea at kaisa sa panawagan na igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pang international laws. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kamandag joint exercise ng Philippine at US Marine Corps aarangkada sa araw ng Huwebes. Ang kaagapay na mamandirigma ng dagat o kamandag ay taunang pagsasanay ng dalawang puwersa upang mapahusay ang multinational military readiness, interoperability, partnership at mutual capabilities ng mga kalahok. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Sisimula na ngayong Huwebes, Nobyembre 9 ang ikapitong pagdaraos ng Kamandag Joint Exercise ng Philippine at US Marine Corps na tatagal hanggang Nobyembre 20. Ang Kamandag ay taunang pagsasanay ng dalawang puwersa na hango sa Katagang Tagalog na kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Ito ay naglalayong mapahusay ang multinational military readiness, interoperability, partnership at mutual capabilities ng mga kalahok. Ayon kay Kamandag Philippine Exercise Director Brigadier General Jimmy Larida, 1,732 tropa ng Pilipinas at 92 Amerikanong sundalo ang kalahok sa ehersisyo. Sa pagkakataong ito, kasama din sa pagsasanay ang 57 tropa ng Republic of Korea Marine Corps, 50 tauhan ng Japan Ground Self-Defense Force at 8 observer ng United Kingdom. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kinundana ng United States Embassy ang pagpatay sa mamamahayag na si Juan Johnny Walker Humalon. Sa pahayag ng embahada, ipinarating nito ang pakikiramay sa mga naulilang mahal sa buhay ni Humalon. Sinabi nito na mahalagang pundasyon ang pamamahayag sa malayang lipunan, ngunit nanganganib ito dahil sa mga ganitong uri ng pag-atake sa media. Samantalang suportado ng US Embassy ang hakbang ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng DILG at iba pang local law enforcement para marisolba ang kaso. Binaril si Humalon ng suspek habang nagsasagawa ng live radio broadcast sa kanyang bahay sa Calamba, Misamis Occidental noong Linggo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Ipinresintang panukalang pondo para sa 2024, sinisiguro ang patuloy na pagpapatupad ng 8-point socio-economic agenda ng administrasyon. Ayon kay Senate Committee on Finance, Chairman Sani Angara, patuloy na maipatutupad ang 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos at iba pang strategic goals para sa ikauunlad ng Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sani Angara na patuloy na maipapatupad ang 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos at iba pang strategic goals para sa ikauunlad ng Pilipinas sa ilalim ng panukalang 2024 national budget. Pagdating sa food security, sinabi ng senador na naglaan ng 107.75 billion pesos na pondo para sa banner programs ng Department of Agriculture, kasama na rin ang patuloy na pagbibigay ng fuel assistance sa mga mangingisda at magsasaka. Umaasa niya siyang makakatulong ang pondong ito para magampanan ni bagong DA Secretary Francisco Laurel Jr. ang kanyang mandato. Para naman sa sektor ng transportasyon, binahagi ni Angara na maglalaan ng pondo para sa fuel subsidy ng mga public utility vehicle drivers at pagpapatuloy ng service contracting program. Sa sektor ng edukasyon, dinagdagan ng Senado ang pondo para sa DepEd at sa attached agencies ito ng 3.5 billion pesos. Gayon din para sa CHED, TESTA at iba't ibang state universities and colleges. Sa sektor ng kalusugan, nagdagdag din ng 125 million pesos para sa Doktor para sa Bayan program at sa mga healthcare facilities sa buong bansa. Tinitiyak rin ng panukalang pambansang pondo ang patuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Habang para naman sa defense sector ay nirerekomenda ng Senate panel ang dagdag na pondo para sa pagpapanatili ng ating national security, territorial defense at pagtataguyod ng ating soberanya. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Lingayen PNP, tuloy-tuloy ang maigting na pagbabantay sa mga paligid ng mga paaralan sa kanilang mga nasasakupan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Sisiguradoon na Lingayen PNP ang malot sa gagawandang panagbantay at sa eskwelahan dyan bali yan nasasakupan da. Katakutuya, inpasiguro ng Police Lieutenant Colonel Roderick Gonzales sa hepe na Lingayen Police Station yawalan lanang sa pulis yan na nang at kaliber-liber na are eskwelahan. Aya at ampian na bantayan, estudyante ya unuloob at sa eskwelahan tanang po sa nagawaran krimen ya saragton man maliw ya biktima iray ugugaw. Kaaruman tuniya, sa panagbantay na are pulis at gagawin mo, ampian tampolya na tulungan, iray ugugaw ya na nairapan yung basil at kalsada, tanay yarwira at sa disgrasya. Ayat sa kilabat at sa programa ya gagawin na Lingayen PNP, ampian na siguro sa kaligtasan na are unuurong yung estudyante at sa balida. Manlalapod RP Dagupan, Shak si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo ngayon sa Bontoc. Sangguniang Panlalawigan ng Mountain Province, inaprubahan ang ordinansa na magpaparangal at kikilala sa serbisyo ng mga namatay na guro sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Inaprobaran ti Sangguniang Palalawigan ti Mountain Province ti ordinansya amang bigbiken mangpadayaw iti serbisyo dagiti natay amang isursuro. Iti naangay a programa kalpasan ti flag raising ceremony di Lunes diti Bontoc inpadamag ni Vice Governor Francis Tauli nga iti Provincial Ordinance number 501 mapadayawan dagiti natay amang isursuro dito'y probinsya babaan iti panangited iti bandila ti Pilipinas bayat ang nakamasayag ti bangkay ti natay a teacher.
Nadakamat pay nga ti implementasyon tinasa o ordinansya ket maibasar iti Republic Act No. 8491 wenno Flag and Heraldic Code of the Philippines. Daytoy nga ordinansya ket sakupan na dagiti child development workers wenno daycare teachers, elementary ken high school teachers, college professors ken instructors ang nagsuro kadagiti pampubliko ken pribado nga eskwelahan. Inpadamag pay ni Vice Governor Tauli ti maysapay nga ordinansya ti Sangguniang Palalawigan anang ideklara iti maudi a Biyernes sakbay ti October 5 kada tawen kas Official Teachers Day ditoy Mountain Province ken panangialokar ti pondo para ti obserbasyon ti National Teachers Month ken World Teachers Day. Narpos na di ZRA Bontok saon andona Kawisbalyo para ase Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Dumako naman tayo ngayon sa Tabuk. Matapat na paglilingkod hamon ng Tabuk City Acting Mayor sa mass oath-taking ng mga nanalong barangay at sangguniang kabataan officials. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Agserbi anapudno ket sigurado iti panagduras. Dahil iti mensahe ni Acting Mayor Attorney Dick Balao, iti na ipatungpal nga mass oath-taking dagiti barangay kan sangguniang chairman ken kagawa dito siyudad ti Tabuk idi Lunes. Kunan nga sagrado iti panagkariwen na sapatay iti panagkakam ken panagserbi ka sa opisyal iso ang masapol nga napudno iti tunggal maysa ket saan nga agaramid iti maikaniwas. Sa kapulo katupat nga barangay iti nairepresenta kabayatan iti oath-taking ti panangidaulo iti lokal gobyerno ti siyudad Tabuk DILG kan COMELEC. Inbaga ni City Interior and Local Government Operations Officer Helen Lacuesta nga nagiti napagkasatan ng opisyalis ti barangay kan SK nga awan iti panawan ti mass oath-taking marami tuloy-tuloy kunana iti sango dagiti barangay chairman da. Inayon na pa nga nangabak kan saan masapol nga idatag iti sose when a statement of contributions and expenses. Manipod DZRK Tabuk, Renzi Roaquin ang ipatpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 2023 Sangguniang Kabataan Mandatory Training para sa mga newly elected SK officials. Sinimulan na sa lungsod ng Catbalogan, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Gintikangan na kasankulop Nobyembre 6, 2023 sa Samar State University o SSU Convention Center ang 2023 Sangguniang Kabataan o SK Mandatory Training para sa mga nagdaog nga SK officials sa tunaglabay nga BSKE. Ini nga iginsiring aktibidad, igindumara sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa Catbalogan ng SSU Samar Island Center for Good and Local Governance o SSU SICGLG. Ginpartisiparan ini sa mga bag-ong opisyales sa sangguniang kabataan, tikang sa unang nga batch sa youth leaders, tikang sa Poblasyon 1, Kutob 13, Barangay Canlapuas, Barangay Mercedes, ng Barangay Muñoz. Giniskutan sa training ang mga tupiko sa decentralization and local governance, SK history and salient features, minutes and resolution, planning and budgeting, ngan code of conduct and ethical standards. Ang aktibidad pagdudumaraon sa upat ka adlaw nga matatapos sa Nobyembre 9 nga kundiin ang iba naman nga batch sa SK officials tikang sa iba nga mga barangay sa siyudad sa Catbalogan ang igpapailarom sa iginsiring nga training. Tikang gide sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, PDRRMO, Surigao del Sur,
puspusan ang paghahanda para sa gaganaping 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa araw ng Huwebes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipahigayon karong adlaw, Nobyembre 8, 2023 ang ikatulong hugna sa earthquake drill dry run dinhi sa Surigao del Sur. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Alex Arana, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ning probinsya, nga maong aktibidad ang kabahin sa ilang pagpagandam alang sa nagkatakdang pagpahigayon sa 4th National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ugmang adlaw, Nobyembre 9. Subala pa nga doon na sila mga bag-ong ihilakip sa mga earthquake drill subay na usab sa mga buot ipakumply sa Office of Civil Defense o OCD Caraga. Usa niini mao nga kinahanglan nga dunay live monitor ang pagpahigayon sa mga drill aron masayran ang real-time events. Kinahanglan usab nga mogamit sila og mga bagong teknolohiya susama sa mga drones ingon man mga dagkong LED monitor. Samtang gawa sa earthquake drill, ila usab himuon ang usa ka tsunami drill. Una niini, nasayran nga ang probinsya sa Surigao del Sur mao'y magsilbing regional venue sa Caraga Region alang sa 4th NSED ugmang adlaw. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Hulo. Dalawang grupo na sangkot sa indiscriminate firing nagkaayos na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Nasulot na inadwa tumpukan ang minagpaon sin indiscriminate firing sa barangay Timbangan, Indanan, Sulu. Sinadum ahad pitsa 5 sina bulan niya November. Lawhi Brigadier General Christopher Tampos, Commander sin 113rd Infantry Calis Brigade sila Philippine Army habod dato, nakasambag na magtuoy madtuoy mga sundalo hasupay mapako inapaso antara nila. Minsan pamayan, laong niya hambok M16 rifle intahanan na lila pagkawakilan sineng hambok parak samantala iyaw ni sa pag-abi-abihan sin hambok pa. Makadiri laong niya maharap paparkala ang mga nagtimba kini bang masabundang sin kapulisan sinakahinang sila silang galasara hapaglilay iman pagsumarya madtumadto sinakahala nini. Patumtumi Tampos pakatan sina mahukutian piyang langan in pagatimbak wa hinaran. Aulan habihaon masyabawaan sin election period sa sinakatatangbos sadya barangay man sa Guniang Kabataan elections amin tumubtubini hapit sa kawantag siyam simulan yan November. Dahil ha RP Holo, ini Fatma Adelicino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang lalawigan at rehiyon dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Bumaba sa 4.5% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Setyembre. Ayon sa inilabas na Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang nasabing porsyento ay katumbas ng nasa 2.26 na milyong Pilipinong walang trabaho, mas mababa kumpara sa 2.5 milyong walang trabaho sa kaparehong panahon ng 2022.
kasabay ng pagbaba ng unemployment rate, umakyat naman sa 75.5% ang employment rate sa bansa noong Setyembre o katumbas ng 46.67 milyong Pilipinong employed. Mas mataas ito ng 0.5% kumpara sa kaparehong panahon ng 2022, bagaman bahagyang mas mababa kumpara sa bilang ng may trabaho noong Agosto. Malaki rin ang ibinaba sa bilang ng mga underemployed o mga manggagawang hindi napasusweldo ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayanan. Sa datos ng PSA, bumaba ito sa 10.7% noong Setyembre mula sa naitalang 15.4% noong nakaraang taon. Samantala, nanguna naman sa mga sektor na kinakitaan ng pagtaas sa lakas paggawa ang mga industriya ng accommodation at food services na sumampa sa 608,000. Nadagdagan din ang sektor ng admin at support service activities ng nasa higit 500,000. Naasahan naman ng PSA na posible pang tumaas ang bilang ng mga magkakatrabaho gaya ng sa retail trade sa mga susunod na buwan buhat sa pagpasok ng holiday season. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, bumili ng 1.45 bilyong pisong halaga ng preferred shares ang Government Service Insurance System o GSIS sa Renewable Energy Project ng Alternergy Holdings Corporation. Ginawa ang pahayag kasunod ng paglagda ni na GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso at Alternergy Chair Vince Perez Jr. sa isang kasunduan na sumiselyo sa pag-subscribe ng state-run pension fund sa Perpetual Preferred Shares 2 Series A ng pribadong kumpanya sa ilalim ng private placement. Ayon kay Veloso, ang kanilang pagbili sa nasabing share ay bahagi ng kanilang commitment para mapalakas pang lalo ang solidong investment portfolio ng pension fund sa renewable energy infrastructure projects. Salig din anya ito sa suporta ng GSIS sa National Renewable Energy Program na naglalayong maparami pa ang renewable projects sa bansa sa mga susunod pang taon. Samantala, ikinalugod naman ni Perez ang subscription ng GSIS sa kanilang kumpanya na aniya magpapabilis ng pag-operasyonalisa ng kanilang wind, solar at run-of-river projects. Kasalukuyang nangangalap ng aabot sa 12 bilyong piso ang Alternergy para mapondohan ang Tanay at Alabat wind power projects nito. Ang dalawang proyekto ang nanalo sa Green Energy Auction 2 ng Department of Energy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa renewable energy, mangangailangan ng nasa 200 bilyong pisong halaga ng investments ang itatayong pinakamalaking solar power farm project sa bansa. Ito ang iniulat ni Meralco Chair Manuel V. Pangilinan kaugnay sa pinaplanong 3,500 megawatts of direct current na solar farm sa Nueva Ecija ng Solar Philippines New Energy Corporation o SPNEC. Ayon kay Pangilinan, magkakaroon ng proyekto ng 4,000 megawatts per hour na kapasidad ng battery energy storage system, kaya naman aabot sa 200 bilyong piso ang kanilang estima sa proyekto. Matatandaang lumagda ang Leviste LED Company at ang MGen Energy Incorporated, ang renewables arm ng Meralco, ng isang memorandum of agreement para sa pag-secure ng rights sa preferred shares ng SPNEC. Mula sa pagselyo ng nasabing kasunduan, magkakaroon ng 50.5% interes ang MGen sa nasabing proyekto ng SPNEC. Kapag naisakatuparan na ang pagpapagana sa nasabing solar farm, target naman ni Pangilinan na mapalawag pa ito hindi lamang bilang pinakamalaki sa buong Asia, kundi sa buong mundo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Hindi bababa sa 18 koponan ang masisilayan sa pinakabagong edisyon ng Pilipinas Super League o PSL President's Cup na magsisimula sa Huwebes, ika-9 ng Nobyembre. Ang Manila at Cainta ang magbubukas ng liga sa Smart Araneta Coliseum na tampok ang single round robin format. Sinabi ni former PBA gunner Alan Caidic na siya rin ang tumatayong commissioner ng liga na ang PSL ay isang platform para sa mga naghahangad na mga Pilipinong basketball players na mabigyan ng tsansa para ipakita ang kanilang talento at husay sa sport na basketball. Ayon kay Caidic, hindi sila nakikipagkompetensya sa iba pang liga kundi nagbibigay lamang ng karagdagang oportunidad sa mga nangangarap na basketballista. Sinabi pa ni Caidic na pagkatapos ng President's Cup, tinitignan din nila na magkaroon ng grassroots tournament para sa 15, 17 at 19 anyos na age groups at isang Global Cup kung saan ang mga regional champions mula Luzon, Visayas at Mindanao ay makakatapat ang mga all-Filipino teams mula sa Estados Unidos, Australia, Canada at Dubai. Sa ngayon, nakatutok muna sila sa torneo kung saan masisilayan ang mga koponan mula sa Cainta, Manila, Quezon, Pampanga, Davao, Novaliches, Makati, Mindoro, Aklan, San Juan, Camarines Norte at Quezon City. Ang magiging kampiyon ng torneo ay tatanggap ng 2 milyong piso, kalahating milyong piso para sa runner-up, habang ang 3rd at 4th placers ay makakatanggap ng 300,000 at 200,000 ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng importanteng panalo ang Perpetual Help System Delta para buhayin ang kanilang tsansa sa NCAA. Ito ay pagkatapos gibain ng Altas ang Arellano University 81-74 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament nitong Martes na ginanap sa Phil-Oil Eco-Oil Center sa San Juan City. Nanguna para sa Altas si Chris Pagaran na may 21 puntos, kasama na ang 5 rebounds at 2 steals, habang maganda ang ipinamalas ni Cyrus Nitura sa nagawa nitong 13 puntos, 10 rebounds at 7 assists para sa ika-6 na panalo ng koponan sa loob ng 13 laro. Bumagsak naman ang Arellano sa 2-11 record kung saan pinaunahan ito ni Jidan Owotan sa nagawa nitong 16 na markers at 6 na rebounds. Nasayang din ang double-double ni Renz Capulong na may 15 puntos at 12 rebounds, pati na rin ang 13 puntos ni Troy Valencia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ni Setter Diana Wong ang kanyang kagalingan sa pagset para kunin ng Choco Mucho Flying Titans ang kanilang ika-4 na sunod na panalo sa 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Nakagawa ng 20 excellent sets si Wong habang ang spiker na si Cici Rondina ay pinangunahan ang Choco Mucho sa nagawa nitong 16 na puntos para sa 25-11, 25-20 at 25-19 dominasyon laban sa NX-led Chameleons. Itinanghal na best setter si Wong noong UAAP Season 80 kung saan kasama siya sa nagkampiyon at runner-up na Ateneo Lady Blue Eagles. Kasalukuyang kahati ng Choco Mucho sa second place ang Petrogas, PLDT at Cherry Tigo kung saan may pare-pareho silang kartada na 4-1 habang ang NX-led ay bumagsak sa 1-4 at nananatiling nasa kulelat ng standings.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leo para sa ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Maraming nakuhang tips mula maraming nakuhang tips si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa Miss Universe winners na sina Pia Wurtzbach, Catriona Gray at reigning Miss Universe Arbony Gabriel. Nasa El Salvador ngayon si Michelle para sa Miss Universe 2023 pageant na gaganapin sa November 18 hindi naman dito sa Pilipinas, kumbaga oras dito sa Pilipinas. Kwento nga ni Michelle sa isang panayam, bago pa man siya sumabak sa national pageant, ay nakakausap na niya sina Pia at Catriona. Quote and quote, I've had the privilege to speak both to Catriona and Pia a number of times even before I won the Miss Universe crown. Kung ating pong matatandaan, kinoronahang Miss Universe Philippines 2023 si Michelle noong nakaraang Mayo. Naging daan daw ito para patuloy na makakuha pa ng payo si Michelle mula sa former Filipina Miss Universe title holders kung ano ang kanyang gagawin kapag sumabak na siya sa mismong Miss Universe pageant. Sabi pa nga ni Michelle, quote and unquote, they have given me their own unique perspectives on the platform, on the organization. A lot of very helpful tips on how to manage my stress, how to manage the pain if ever it arises, and those have been very helpful. The small things matter. I actually had the opportunity to speak with Pia at an event recently, and the tip she gave me was very insightful, very helpful. And especially one where it's about feet care, kaya sobrang nagpapasalamat ako sa kanya, and I also want to get her thoughts on my final gown. Sa isang separate interview, kinumpirma ni Pia na kinilig siya nang ipakita ni Michelle ang picture ng final gown nito para sa Miss Universe. Sabi ni Michelle, ang approval daw na ito ni Pia ay testament kung gaano pinagpagura ni Michelle ang kanyang preparasyon para sa international pageant. May mga nakuha rin daw na paalala si Michelle mula kay Arbony, ang Filipino-American na Miss Universe 2022. Quote and unquote, I was privileged enough to see her after I won, so before they left and when we shot that magazine cover. Kung ating matatandaan ay tampok parehas sina Michelle at Arbony sa isang magazine cover. Sabi pa nga ni Michelle, quote and unquote, she has told me to just enjoy the competition and be authentic as possible and just be proud of where I came from. Sa tinukoy na magazine shoot ni Michelle, kasama rin doon ang Filipina title holders na sina Miss World 2013, Megan Young, at syempre, ang mother dear ni Michelle mismo, si Miss International 1979, Melanie Marquez. May tips din daw na ibinahagi sa kanya ang ina at si Megan.
Ano kaya ang mga itech? Sabi ng kapuso actress, quote and quote, just enjoy and savor every moment and really just get to know all the girls. Have fun because if destiny is on my side, the fifth crown is meant for me, it will find its way to me. Ang dalawa pang Filipina former Miss Universe title holders ay sina Gloria Diaz noong 1969 at Margie Moran noong 1973. Samantala nitong Martes, ang eksaktong isang buwan ng pagpanaw ng panganay na anak ni Jana Rodriguez at Mickey Ablan na si Isabel Ablan. At ito rin ang first month ng kapanganakan ng kanilang bunsong anak na si Michael Zab Leon III. Bandang 3:49 AM noong October 7, kung atin pong matatandaan, nang isilang ni Jana ang bunso at kauna-unahang lalaki sa pamilya nila na si Leon. At makalipas lamang ang isang oras, isang malungkot na balita para sa pamilya, ay pumanaw naman itong si Isabel. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Mickey ang kanyang pag-alala sa kamatayan ni Isabel at kapanganakan naman ni Zab. Sa kanya namang Facebook account, sa kanyang side naman, ibinahagi ni Jana ang pagbisita niya kasama ang bunsong anak na si Zab sa puntod ni Isabel. Sinabi rin ni Jana na nagkaroon sila ng konting adjustment sa final resting place ni Isabel. Ayon sa caption nga ni Jana, quote and quote, we made some minor adjustments for you, Ate Isabel Ablan. Konting adjustment pa for finishings. We love you, Chabelits. Nitong Lunes naman, sinabi ni Jana na malapit nang matapos ang musileo para naman kay Isabel pa rin. Kung atin pong matatandaan ay October 26 nang simulan ang konstruksyon ng musileo sa namayapang anak ni na Mickey at Jana. Sa pinakabagong post ni Mickey, makikitang ipinagdiriwang nila ang malungkot at masayang okasyon. Sabi nga niya, quote and quote, celebrating life, Isabel Ablan, Michael Zab Leon Ablan III. At sa pagtatapos ng ating segmento, ibang Becky na naman daw ang mapapanood kay Christian Bables sa pelikulang Broken Heart Strip, entry ng BMC at Smart Films sa nalalapit na Metro Manila Film Festival o MMFF 2023. Sa nakakaraang MediaCon ng Broken Heart Strip na pag-usapan ang relasyon ng kabekihan dahil iyon ang kwento sa pelikulang iyon. At hindi naman diretsahang natanong ng press si Christian tungkol sa posibilidad na pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, pero sinagot niya ang tanong kung naniniwala ba siya sa sinasabi ng iba na walang gender ang pag-ibig. Sabi nga ni Christian sa press, quote and quote, walang gender ang love. Ang love ay para sa kahit na kanino, pwede nga siya sa animals. I also agree with Direk Andoy Ranay that love is for everyone and for anyone. Ayun yata yung isa sa mga libreng bagay ba siya? O basta libre dito sa mundo na pwede nating ma-enjoy ang pagmamahal. Sinundan ng press ng tanong kung bukas ba siya sa possibility na pumasok sa isang same-sex relationship. Sabi nga ni Christian, quote and quote, kung i-open ni God yung heart ko and mind ko for that, why not? Kapag dumating sa punto na kung wari magbukas yung puso ko, yung isip ko sa ganong klaseng pagmamahal, buong puso ko pong tatanggapin yon. Naku, kaunti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa ating pakikinig o sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, muli iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga naging executive producer ngayong araw, kina Stephanie Vicente at Jerome Toledo. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Samantala, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating business news kay Erwin Tanyano, sa ating sports news kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas ngayon, ito pong muli si Ven Lones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.